shoutout sa mga taga General Santos City. Ako muna ay magpapaalam saglit. May dumampot sa bagahe ko. Merong dumampot ng aking hand carry. Ibang may-ari nun eh, yung bag ko, dala-dala. Lalaki ba babae? Hindi ko po alam. Alright guys, tapos na tayo sa ating baggage counter. So tayo ay didiretso na sa entrance, the pre-departure ng lahat na airlines. So nandito tayo ngayon sa pre-departure. So another screening ulit sa ating mga bagahe bago tayo pupunta sa ating lounge. Ang sabi ng ground steward ay nasa gate 1 at second floor tayo pupunta. So i-check na nila ulit ang ating passport at ang ating boarding pass. So shout out sa mga crew ng General Santos City Airport. Good morning po. At guys, update tayo sa ating biyahe dito sa lungsod ng General Santos City. Tayo habang naghihintay ng ating flights, ikot muna tayo sa ating boarding gate. Tignan natin kung ano pang mabibili natin dito sa final boarding gate. So nag-o-offer naman sila ng mga tindahan dito ng mga delicacies. So sa unahan ko ay mayroong tindahan doon. So titignan natin kung ano ang mga tinitinda nila dito. Lahat dito ay mga pasalubong. So meron sila dito ang tuna chicharon. At saka nagkakahalaga ng 150. So may mga ubi din sila. So meron din silang dine-in kung kayo ay gustong kumain at bumili sa kanilang mga paninda. So tignan natin dito. Meron din mga souvenir. At mga kitchen. Naghahanap ako ng mabibili para matikman natin ang kanilang delicacies dito sa General Santos. Meron dito TC Special Cut. Lahat dito guys, lahat ay mga sweets. Dito naman sa bandang gitna ay ang paliparan mismo. Ngayon na nakabili na tayo ng tubig at babalik tayo sa ating area para sa pagpapahinga, patuloy na paghihintay ng ating flight. So enjoy lang kapag kayo ay mayroong flight para hindi kayo ma-stress sa inyong biyahe. So habang naghihintay tayo sa ating aeroplano ay dito muna tayo sa kabilang side. Alright guys, see you sa Manila or sa loob ng cabin ng aeroplano kung kami ay papalaring makapag-vlog doon sa loob ng aircraft. So guys, update tayo. Nandito tayo ngayon sa airport na sa gate number 1 ng Cebu Pacific Gate. Bibili muna tayo ng konting makain at magkakape muna dahil meron pa tayo ilang minuto para sa ating final check-in sa ating flight 5J998 ng Cebu Pacific Airlines. Sir, magkano po ang isang egg? 25 po. 25? Dalawa. So guys, bibili tayo ng egg dahil yun ay magiging almusal natin. Prepare tayo ng 50 pesos para sa dalawang egg. 1, 2, 3, 4. Dalawang egg para sa ating almusal. At tayo na ba bibili ng ating coffee. Mayroong coffee dito pero hindi siya brewed coffee lang yung available. So para sarado pa yung gusto ko sana yung magkaroon ng espresso. So balik tayo doon sa isang kiosk para bumili ng brewed coffee. So hindi tayo makakatikim ng espresso dahil sarado pa. Dito tayo kay ate. Shout out sa kanilang kiosk ko. Isang brewed coffee ma'am. Sarado pa si espresso. Kaya dito ako pinulot sa iyong tindahan. Sa mga biyaheros dyan, pwede kayong bumili dito sa kiosk ni ate, ang kiosk ko, para sa mga condiments at saka ibang mga kakanin. Ayun yung kanilang in-offer sa madlang people. Hot and cold drinks meron sila. 75 lang. Okay. May sugar po ba? Wala po. Ay. Gusto niyo po mag-sugar? Hindi na po ako nagsusugar. Mas na-enjoy ko yung pait ng buhay. May hugot siya. Bawas-bawas tayo ng pagka-sweetness guys para
bumaba ang ating sugar sa katawan. So pahinga muna tayo guys dito sa paliparan ng General Santos. Tayo may coffee muna mula doon sa kiosk ni ate. So let's enjoy our coffee habang tayo naghihintay ng ating flights. Alright guys, update. Tayo ay sasakay na sa ating sasakyang Panghimpapawid. Ayun na. Sasakyan Panghimpapawid. Tinawag na po ang ating queue para tayo ay pumunta sa ating final gates. Boarding number Gate 1, flight number 5J998 going to Manila. For today, babay muna General Santos City. Ang ating identification at ang ating boarding pass ay nakahanda na para sa ating pagsakay sa ating sasakyang Panghimpapawid. Morning po. Salamat. Tayo po ay clear out na at tayo ay lalabas sa gate number 1 para sa ating pagsakay sa ating sasakyang Panghimpapawid. So shout out sa mga taga General Santos City. Ako muna ay magpapaalam saglit. Tingnan natin kung makakabalik tayo dito sa ating biyahe. Tayo ngayon ay papasok na sa huling tarmac ng paliparan ng General Santos City. Kaya standby lang para sa mga update sa aking travel. Kaya bye bye General Santos City. Morning. Shout out pala sa ating Cebu Pacific Airline crews. At pinayagan tayo mag-video sa kanilang aircraft. Okay, so wakas nandito na tayo sa ating 37F sitting area. Assigned sitting area. Ayun po. Shout out sa ating seatmate. Ano yung ano mo kaya? I-add kita. Nagbablog din kaya? Hindi. Gusto magiging subscriber ko kayo. Sige po. Nag-uumpisa pa lang. Ito po yung aking channel. Sa YouTube po ako. Sa YouTube? Opo. Mayroon eh. Saglit lang. Ayan, shout out kay ate. Ay po. Assalamualaikum. Sana kung followers mo kuya. Saglit lang. Sige po, para dumami kayo. Oo. Parang manonood po muna kayo bago mag-subscribe. Kasi invalid po siya kapag kahit 3 minutes. Kaya abang-abang lang para sa karagdagang update sa aking biyahe dito pa rin sa General Santos City. Tayo ay paliparan na ng General Santos City. So nasa final point na ang eroplano natin sinasakyan. So mamaya guys, papakita ko sa inyo ang aerial view ng General Santos City at sa buong South Cotabato. Yung nakikita nyo po sa screen ay ang bundok ng Mount Matutum na malapit sa bayan ng Pulomulok, South Cotabato. Nariyan din matatagpuan ang plantasyon ng pinya ng pamagmay-ari ng Dole Philippines. Sa mga gustong makakita ng bayan ng Pulomulok, South Cotabato, kayo ay iniimbitahan kong mag-scroll down below sa aking channel at makikita ninyo ang mga previews na video na aking na-upload na nung nakaraang mga linggo. At salamat sa inyong pag-like at subscribe sa aking channel, ang Justin Does It Channel. Lilipad na ang ating sinasakyang aeroplano, kaya naman update tayo pagdating sa Manila. Bye-bye. Ladies and gentlemen, we have just landed. For your safety and comfort, please remain. So guys, bababa na tayo ng aeroplano. Nandito na tayo sa ating final destination, ang Manila. Bye-bye po. So shoutout ulit sa last passenger na bababa at ako yun. Sinadya ko talaga akong unang huling bumaba para
seamless. Tuloy-tuloy ang aking paglabas. Hello, bye-bye. Sige po. At shoutout ulit dyan sa mga taga Jensen, nag-accommodate sa akin, at saka yung pinatikim nila na tuna na kinilaw. Yan ang hindi ko makakalimutan, na sobrang fresh at ang dami mga choices. Sashimi. Alright, nandito na tayo. Lula na sa isang bus. Siya ay magdadala doon sa Terminal 3 kung saan pupunin natin ang ating mga bagahe. So marami nang nag-aabang ng mga passengers para doon sa carousel kung saan bababa ang ating bagahe. So hanap tayo guys ng trolley. Kung saan tayo makakakuha ng trolley para sa ating bagahe. Halos taken na lang yata lahat. Ayun. Alright. Tuloy-tuloy tayo. Ayan. Nahulog guys. Ayaw yata umuwi. Kaya nahuhulog ang ating bagahe sa ating baggage cart. Right, madali nating tandaan yung ating bagahe dahil meron yung dalawang belt. So sa ngayon wala pa yata. So antay tayo dito sa bandang likuran para makita natin ang ating bagahe. Alright, update ko kayo guys paglabas ko dito ng Terminal 3 sa Manila International Airport. At parating na ating hinihintay guys yung aking bagahe. So pagkatapos ng mga 5 minutes na paghihintay, makukuha ko na rin ang aking nag-iisang bagahe. So check natin ang ating bagahe kung mayroong mga deform or cracks. So dumi lang yan guys, wala namang deform. So maayos naman na ikarga ang aking bagahe dito sa paliparan ng Cebu Pacific Terminal number 3. Ay, kompleto na. Tayo naman ngayon ay dadako or pupunta na sa exit ng mga passengers. So pansin nyo po na ang nakuha kong push cart or baggage cart. Narito na tayo sa exit kung saan nag-aabang ang mga susundo sa mga mahal nila sa buhay na nagbakasyon, umuwi at nang makapiling na ang kanilang mga mahal sa buhay. Alright, okay, see you. Abang-abang lang para sa mga susunod na continuation nitong aking vlog. So sa ngayon ay hahanap tayo ng masasakyan papuntang Quezon City. So guys, may nakita akong bus papuntang Baclaran MRT, Pasay Rotonda. So puntahan natin to at doon siguro tayo sasakay. Dahil bibiyahe pa ako ng MRT hanggang SM North EDSA. Doon ko katagpuin ang aking kapatid. Kaya naman, tara, let's go! So, andun na yung ating bagahe. So guys, nandito na tayo sa bus ng isang bus company. At tinanong ko yung dispatcher, and sabi niya nasa 40 pesos ang pamasahe natin. So ayan, enjoy natin ang ating biyahe pagdating dito sa Terminal 3 Lula ng Cebu Pacific. Pinili kong sumakay dito sa dulo para makita natin guys kung ano yung mga kalakaran natin, at dito malapit sa bintana para din makita natin ang Metro Manila. Alright, sige, update ko kayo guys pagkatapos nito hanggang sa may MRT.
update ko ulit, nandito na tayo sa Taft EDSA. Malapit na tayo bumaba. At pagkatapos dito ay lilipat tayo ng MRT or Metro Rail Transit. Yung sa kabila naman guys, yun ang LRT or the Light Rail Transit. So ang way natin ngayon, destination natin sa SM North EDSA, SM City North EDSA. Kaya ang sasakyan natin ay Metro Rail Transit or MRT. So ngayon po ay dumating na tayo dito sa ating destination at kunin na natin ang ating luggage. May dumampot sa bagahe ko. Merong dumampot ng aking hand carry. Ibang may-ari nun eh, yung bag ko dala-dala. Lalaki ba babae? Hindi ko po alam. Huli akong bumaba eh. Hindi ito. Hindi ito. Ayun. Magkaiba. Di ba yun doon, boss? Wala doon? Hindi eh. So guys, ang nangyari eh, kinuha ng isang pasahero yung aking bagahe, eh hindi naman yun sa kanya. Yung kanyang bagahe nandun sa bus. So hahanapin ko pa siya ngayon, pambihira naman buhay. So tatakbuhin natin guys. Tignan natin kung maabutan natin yun. Nagkatuan pa tayo ng Aberia guys. So hindi ko malaman ngayon kung saan pumunta yun. Guys, hindi ko na alam kung anong gagawin nito. Lalo lang una, hindi ko kilala yung bag. Sir, pwede bang buksan natin to? Baka merong... Doon tayo sa opisina sir. Sige. Patawagan man lang. Mabigat yan. Yun yung magaan. Yes, naman si ate. At saka merong palatandaan yun eh. At ibang iba yung akin. Hindi ganyan. So guys, nandito pa nagkaroon tayo ng problema dahil yung isang passenger kinuha yung aking hand carry. Hindi naman nag-check ng kanyang sariling bagahe bago man lang umalis ng bus o bumaba. So mangyari nito, baka ma-delay pa ako nito sa biyahe dahil hanapin pa natin yung nakakuha nitong bag. Nandito tayo ngayon guys sa HM Worthy Bus Company na siyang nakatoka doon sa Sige sir, buksan natin na. Terminal 3 na bus. Wala nga, di kanya nahapon, di niya alam yung ano yan. Sige sir, buksan mo sir. O kasi di ko rin maano yan. So dapat magbubukas yan. Bale, reference natin guys sa pagbukas na itong bagahe. Kailangan kong i-dokumento o i-video ito dahil Babalik naman ako yun kung halimbawa makita nila, babalik yun. yun nga po, kung hindi pa sila sumakay ng papuntang kung saan lupalop ng Metro Manila. So guys, ito yung laman. So ang gusto ko lang makita dito kung merong pagkakilanlan o ID or kaya namin binubuksan dahil gusto namin makakuha ng identification. Na para makakawagan. Ano to eh? Hindi ko ba kung pangalan niya ito. Yung number? Mukhang 5J37 na yung sumaksis. Sa ganyan. Wala na ibang contact sir? wala na, puro nagulay nandun eh. Baka dyan sa loob sir, baka may ibang contact. May phone. May cellphone na yun eh. Ayun lang. Sira naman. Babalik yan sir. So Ayan, kasi may mga bag. meron akong kasundo sa SM North EDSA ng alas 12. Balik na lang kayo sir dito. Kung halimbawa babalik niya. Hindi, nandun yung kailangan kong ibigay. Dokumento ko. Ayun lang. Oo. Sinabi ako masakit doon. Pero parang luma ito sir. Hindi ganito ang bago. Lamog-lamog na rin. Isa pa sa'yo. Ayaw kayo, palitan mo, kuya. Hindi, magkaiba. Eh, bakit nakuha niyo? Yung sa akin, ganon-ganon lalo eh. Eh, bakit nakuha niyo? Isa Halos yung belt ganito. niya. Ha? Itim sa'yo lang. Oo, ito Ay, yun. parehas. Makakala niya kanya yun. Hindi, magaan yun. So, update ko na kayo guys kung ano mangyayari dito sa pagkakapalitan namin ng bagahe. So, tayo ngayon guys ay katagpuin natin yung may-ari nitong bag na kung saan nagkapalitan kami. So, nauna siyang bumaba sa bus kanina. Tapos, nakuha niya yung aking hand carry na baggage. Kaya ngayon, pupuntahan ko na siya kung saan mang area siya. Mabuti naman guys at nakipag-cooperate siya. At willing niya namang isoli yung aking bagahe. So, tatawagan ko muna. So guys, maglalakad pa tayo ng ilang metro dahil ang tumbok daw ay yung masjid.
So titignan natin kung nandun na siya naghihintay para kunin, mag-exchange kami ng bagahe. So kailangan ko i-vlog to guys dahil hindi ko nakabisado itong lugar na to. Kuya, ito ba yun? Ay! Yung naglagay-lagay. Opo, Ano to? Nagkaroon ka. pwede pong makisuyo sana na dito na lang kami magpalitan. Dito po? Opo. Pagod na ako guys. Nagkapalit po kami ng bagahe. Yung isa kanya ito. Ang sabi niya po, puntahan ko na lang daw siya dito. Pagbaba nila ng bus, oo, nauna silang bumaba eh. Tapos ako huli. So yan guys, at least na-contact na natin at natundo natin ang area ni ate. So hintay lang tayo, tinawag na raw sa taas. Kayo po. Kayo po yun. Sino kaya ang bumaba sa atin? Ako ako ang kinuha ko last. to na isa lang eh. Hindi, ito yung nag-iisa. Ako ang last, pinaka-last. Ganun ba? Napunta na ko. Baka importante. Oh. At pasensya na rin at nabuksan ko yan. Okay lang. Check mo na lang kuya. Oo, okay naman po. Salamat. So ayan guys, okay na yung ating bagahe. Nakuha na natin. At yun, tuloy-tuloy na tayo ulit. At maraming salamat sa mga tumulong kung paano natin ma-retrieve ang ating bagahe. So yung kapatid ko naghihintay na sa labas. So tayo tuloy-tuloy na sa biyahe natin pagkatapos ng konting problema. At mabuti na lang, mabait si ate. Shout out sa iyo ate, si Ala na ang bahala sa iyo. Siya na ang bahala sa iyo mag-reward sa iyong katapatan at sa iyong tulong na maibalik ang aking bagahe. Yun lang, at mag-update tayo mamaya sa kung saan balikan natin ang ating gamit doon sa bus company kung saan kami pumunta. So ayan guys, nakuha na natin ang ating bag. Kasama ko ang aking kapatid, mabagsik na kapatid. Salamat sa kanyang pag-escort. Siya yung kinuha kong escort para makuha ko yung aking bag doon sa kasamahan ko na nakapalitan kami ng bag. Paulit-ulit. Tuloy na tayo babalik doon sa bus company kung saan tayo iniwan natin yung ating gamit at siya din iniwan niya rin yung kanyang gamit doon. Isang napakalaking adventure na nangyari sa Maynila. Nandito pa rin tayo sa Taft Avenue corner at so siguro kami ay kakain muna bago ituloy yung biyahe. Sobra na ang Manila guys, tignan mo, apakaingay na. Halos di mo na siguro marinig yung aking boses dahil sa ang daming tao. Ay, shout out may mga gusto mag-subscribe guys, pero wala pa tayong sticker guys. Nagkalat yung prutas dito, sasarap. Merong lansones, ang paborito kong lansones guys. Meron din akong dala, so mamaya ibibigay natin sa ating kapatid dahil pasalubong natin yon sa kanya. So malapit na tayo sa bus company kung saan iniwan namin yung aming gamit. So kain muna kami guys dito sa Chowking Taft Avenue branch. So nandito tayo sa Chowking para umorder tayo ng ating mga kain. So order tayo ng isang 2-piece chicken. Apo. Plain rice or chowpan na po? Chowpan. With drink? Coke, ice tea, pineapple. Pineapple na lang. Ano po? Sa'yo. Ganun din. Teka po. 5 chicken, Chinese style. Chicken. El Vanelo. Anong drinks mo? Coco. Chicken royal, upsize pineapple. May 10. Halo-halo sir, bago tipo pa ba? Actually, chicken lang yung kakainin ko. Bawal na ang rice. Sa'yo yung rice. Oo. So guys, meron na tayong order. Di-deliver nila sa second floor. Saan tayo? Alright. Malalagyan na ng pagkain ng ating sikmura pagkatapos ng mahaba-habang biyahe. Kain tayo guys. At dumating na yung ating order. Siyempre hindi ko pinaligtas ang 2 pieces chicken at sa kanya lahat yung drinks. Kain na!
So, enjoy lang muna namin ang aming pagkain guys. Diyan lang kayo, sabihin nyo na sa aming pagkain. Alright guys, tapos na kami kumain. Kaya naubos na rin na namin yung pagkain. So, kami naman ako naman ay pupunta na doon sa may bus terminal para tapusin natin ang naiwang transaction doon at kukunin natin ang ating bagahe. Nandito na ang ating bagahe. So, worry free na tayo dahil na-retrieve na natin ang nawawalang handling. So tapos na rin kami kumain, kaya ano pang hihintay ko? Aalis na ako. Alright guys, nasa Sogo Hotel tayo dahil malayo pang oras ng ating paghihintay. Bukas pa yung transaction natin sa Muñoz Market, particularly sa Walter Mart. So, kuha muna tayo dito ng rooms para makapagpahinga pagkatapos ng mahaba-habang biyahe at oras sa nangyari. Medyo stress ng konti pero tuloy pa rin. So, punta tayo ng front desk para mag-inquire ng mga rooms. Let's go! So guys, nandito na tayo sa ating napiling rooms. At kumuha na ako ng rooms dito sa Sogo Hotel para sa ating pag-istayan dito sa Manila. So ayan, meron na tayong ilaw at nandito yung ating nakuhang rooms. Whew! After na ating biyaheng actually madali lang yung biyahe, oras lang. Pero yung nangyari na hindi natin inaasahan, doon ako na-stress. Hindi pala madali ang magkaroon ng problema kapag bagahe mo na ang nawawala at nakuha pa ng ibang tao. So, eto na. Nakapag-book na tayo ng ating papaghingahan. Stay tuned kung makakalabas pa tayo mamaya. Sa ngayon, magbibihis muna, freshen up dahil na-stress talaga ako dun. Hamakin nyo guys, nandun yung laptop sa loob ng bag na hand carry. Kung hindi siya maisusuli, paano na lang? Paano na lang si laptop? Kaya yan, stay tuned lang uli sa ating vlog dito na sa Manila. Dahil vlog is life, kaya itutur ko kayo sa aking room sa number 336 Premium. So pagpasok natin, meron agad na-noticed. At yung pinaka-importante sa lahat ay ang exit lamp. So naman yan ay ang susi o key card. So pagpasok nyo, meron dalawang tsinelas. Next niyan, may isang table. So ito na yung aking gamit. Tapos merong towel. So, ang towel na binibigay nila ay 1, 2, 3 2 towels at saka isang kumot. Tapos isang upuan, isang table, at ang isang mirror on the wall. So, meron din silang amenities na libreng pa TV. So, 32 inches at air-conditioned room. Then, meron silang lightings dito na red para sa cozy effects. At meron silang remote control sa television. At ang anong size ba ng bed ito? So yan, doon naman sa kabila ay ang telephone at isang mirror. Siyempre, para makita ninyo kung anong pinagagawa. Matic na yan guys. So dito naman sa bandang kanan ay yung kanilang toilet and bath. So bubungad dyan yung kanilang maliit na mirror sa isang tub at isang sealed na toilet bowl, clean and sanitize for your protection. So meron dito sa kabila ay ang shower. Magkatabi lang po yan. So yan yung ginamit nila na shower dito. So naka-tiles naman. Okay naman yung design. So ayan guys, yan yung premium na kwarto dito sa Sogo Edsa Taft Brands. Shout out dyan sa mga nagtrabaho dito dati, mga room boy natin, mga tawag nito yung taga-tanggal biddings, PA, RA, room attendants. Shout out sa inyong lahat. So yun lang ang room tour natin
dito sa Sogo Premium Room. Hanggang sa huling vlog natin. Kung saan man tayo abutin, kung ano pang mai-vlog natin dito sa biyahe natin sa Manila.